Ilang taga Kalasyaw, Pangasinan ang hindi pa rin makauwi kahit bumubuti na ang panahon. Imbes kasi na humupa, lalo pang tumataas ang baha sa kanilang lugar. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Ilang araw matapos manalasa ang mga bagyo at habagat, sa evacuation center pa rin sumisilong ngayon ang mahigit 100 pamilya sa Kalasyaw, Pangasinan. Si Aling Merly di pa rin makauwi dahil sa lampas tuhod na baha sa bahay nila sa Barangay Poblacion East. Hindi pa kasi hanggang patuhod yung namin, wala kaming mahigaan. Ayon sa Kalasyaw MDRRMO, di pa rin pinapayagan ng LGU na bumalik sa kanilang bahay ang mga evacuee. May ilang lugar kasi na imbes humupa ang baha ay patuloy pang tumataas ang tubig kahit bumubuti na ang panahon. Ito po ay epekto na po nung advisory na ibinaba po sa atin na ang Benguet po ay under yellow rainfall alert pa rin kung kaya't sila ay nakakaranas ng pabugso-bugso pa ring pag-ulan at yung pong tubig ay inaasahan po natin na bababa po yun dito sa ating ilog sa Sinocalan, Marusay River. Dahil dito, 18 barangay sa Kalasyaw ang lubog pa rin sa baha. Habang lagpas pa rin sa critical level ang antas ng tubig sa Marusay Sinocalan River. Pero sa gitna ng pagsubok, binuksan ang isang kainan doon para mamigay ng libreng pagkain sa kanilang mga kababayan. Sa Dagupan City, baha pa rin sa ilang kalsada lalo't patuloy na nararanasan ng pag-ulan. Nakikita ko, sir, parang kalahati pa ng 31 barangays. Yun yung mga nasa malapit sa river system natin. Patuloy na namamahagi ang LGU ng food packs at mga gamot sa mga residente. Meron ding libreng sakay sa Mayombo Karanglaan Road dahil di pa rin madaanan ng maliliit na sasakyan bunsod ng baha. Sa inisyal na assessment ng Pangasinan PDRRMO, mahigit 448 million pesos na ang naitalang halaga ng danyos sa agrikultura at mahigit 3 million pesos ang danyos sa livestock sa lalawigan. Ang pinsala naman sa infrastruktura, nasa 481 million pesos. Patuloy rin ang restoration efforts sa mga lugar na wala pa ring supply ng kuryente at linya ng komunikasyon. Nag-formulate tayo ng recovery and rehabilitation plan. Ongoing yung rapid damage assessment and risk analysis. Sa San Fernando City sa La Union, marami pa rin nasa evacuation centers. Nagatid ng tulong doon ang DSWD. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.